Sabihin natin, our church evangelist. Sabihin natin, God bless you, Brother Jabez. Once again, clap our hands to our mighty God. Hallelujah! So much, Pastor OJ. Isang karangalan, mga kapatid, ang makatayo sa isang pulpito ito ng aking home church. First and foremost, mga kapatid, I would like to thank the Lord Jesus today, for He is good and His mercy endures forever. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, and I will rejoice and be glad in it, mga kapatid. So, I would like to thank Pastor Rod, wala siya ngayon, mga kapatid, and Ma'am Nelly for this great privilege and opportunity na binigay sa akin to share the Word of God in my home church. Makakaupo muna kayo, mga kapatid. My home church, AGL, it's a very short notice, pero sabi ni Ma'am Nelly sa akin, Brother Jabez, obey your pastor's approval, preach the Word of God. Sino ba naman ako, mga kapatid, para tumanggi kay Ma'am Nelly? I am nothing, mga kapatid, but with the Lord, nothing is impossible. Sabi niya, Brother Jabez, this is a preparation for your calling, and you can make it by God's grace. So sinabi lang ito ni Ma'am Nelly sa akin nung Sabado, and kinilabutan ako, mga kapatid, and I'm very nervous kung anong sasabihin ko dito sa harap na to. Hallelujah, Jesus. Thank you so much, Ma'am Nelly, for this opportunity in preparing my way to my calling. Hallelujah, Jesus. So, I may not be worthy. I may not be worthy to stand to preach to you today in this pulpit, mga kapatid. Pero, ang sinasabi ng Panginoon, I am not worthy, but I am available. Hallelujah. Sinasabi, mga kapatid, the Word of God says, the only key to be used mightily by God is availability. Yeah. Kung sobrang galing mo, sobrang talino mo, but if you are not available, the Lord will not use you. Wala kang silbi sa Panginoon if you are not available to spread His Word. Hallelujah, Jesus. I may not be worthy, hindi man ako karapat-dapat dito. Bago lang ako, mga kapatid. This is my first time actually to preach. Aside doon nung kabataan ko, meron kaming Children's Congress and nag-preach ako ng sobrang dali. But this is my first time, mga kapatid. So I find myself, I'm not worthy. Kaya ko ba to? Yung sinasabi ko sa sarili ko, mga kapatid. Pero ang sinasabi nga ng kanta, I know who goes before me. Bago pa man ako tumayo sa pulpito, itong mga kapatid, nandito na ang Panginoon at binendisyon na to ng Panginoon na mga pastors who goes before me, mga kapatid. I know who stands behind. Kung mahirapan naman ako, nandyan ang Panginoon to back me up. Hallelujah, Jesus. The name of the Lord is Jesus. In all of His knowledge, wisdom, and understanding, He will provide His message today. Hallelujah, Jesus. So maikli lang ako mag-preach, mga kapatid. Maikli lang tong preaching na to, but I hope that this will impact your lives today sa mga magpapakinggan yung salita ng Panginoon. The Word of God is quick and powerful. The Word of God is holy. Hallelujah, Jesus. So as we know, alam natin na magkakaiba ang ating mga pinanggalingan dito. Right, mga kapatid? May mga Bisaya dito, Ilocano, Tagalog, Amerikano, kung meron man. Dito ko lang, wala. Ayan, so di ba? Pero ang nag-iisang alam ko, mga kapatid, naiintindihan pa din natin ang isa't isa. Iba-iba man natin mga dialekto, iba't iba man ang mga pamilya na pinanggalingan natin, subalit tayo ay nagkakaintindihan. Bakit, mga kapatid? Dahil tayo ay may iisang espiritu. Tayo ay iisa sa katawan ni Kristo. At tayo ay nagsilingkod sa nag-iisang buhay na Diyos. Kahit saan ako pumunta, mga kapatid, kung sa ibang simbahan man or sa ibang lugar, mararamdaman ko agad kung UPC yung tao. Nararamdaman ko agad yung espiritu ng tao na yon. Nararamdaman ko, ay, kapatid ko to sa pananampalataya. Di ba, kayo din ba na-experience kayo ng ganun? Kahit saan man kayo mapunta, mararamdaman mo pag may isang UPC na nandun eh. Mararamdaman parang lukso ng dugo, mga kapatid. So dahil nga sabi nga, tayo ay isa sa Panginoon, and we are serving the one true God. And His name is Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ngayon, sabi ko nga,
kaya ko ba ito mag-preach dito since this is my first time? Pero isa lang ang naisip at pumasok sa aking utak at isipan, mga kapatid. If you are familiar with Brother Lee Stone King, ang sinasabi niya, every believer must be a preacher. Bakit, mga kapatid? Sinasabi ng Panginoon in Matthew chapter 28 verse 19, Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit, and that name ay walang iba, in the name of Jesus in Acts 2:38. Pastor OJ, si Ma'am Nelly, please pray na natanggap ng lahat ang biyaya at pagpapala na pwedeng tanggapin sa araw na ito. Because sinasabi ko lagi ito, mga kapatid, kung nasaan si Jesus, anything can happen. Lahat pwedeng mangyari kung nasaan ang Panginoon. Praise the name of Jesus. So, now mga kapatid, kung nag-a-agree kayo sa mga sasabihin ko to the Word of God that I will be speaking today in this pulpit, never be ashamed to say amen, please, mga kapatid. If you feel like shouting, please shout. If you feel like jumping, jump. Hallelujah. At all I want to say, ang gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, sa araw na to, with whatever you have, do it all to glorify the Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. So, itong simbahan na to, mga kapatid, this is not a church. This is not a museum para sa mga santos. This church is not a museum of saints, but this is a hospital for the sinners. Lahat na tayo nandito may failures, lahat tayo nandito mga makasalanan, kaya tayo pumunta sa simbahan na to upang magpa-check up sa nag-iisang Diyos, sa nag-iisang healer ng lahat ng healer, the Jehovah Rapha, the name is Jesus. Hallelujah. Oh, clap your hands, all you people, and shout unto God with a voice of triumph. So walang pagtatagal, mga kapatid, let us all stand with the reading of the Word of God. Before I read the scripture today, if you have your Bible with you, mga kapatid, can you Bibles up, mga kapatid? So Bibles up. Kung meron, cellphones up kung yung Bible niya is nasa cellphone. And I want you to repeat after me, para bago ko banggitin ang salita ng Panginoon, is na-declare nyo mismo na kayo ay makikinig at ipapasok nyo sa inyong mga puso't isipan ang salita ng Panginoon. So say it after me, mga kapatid. This is my Bible. So it says, I am what it says I am. I can do what it says I can do. Today I will be taught the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. I am about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the Word of God. I will never be the same. Never, never, never. I will never be the same. In Jesus' name, amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I hope, mga kapatid, na yung mga sinabi nyo, binanggit nyo ngayon, is paninindigan nyo hanggang matapos tong preaching na to, mga kapatid. God is gonna do something today. May gagawin at may gagawin ng Panginoon sa araw na to. Ang Diyos ay naninirahan dito. The Lord inhabits the praises of His people. Kasama ang mga anghel, we will be glorifying the Lord this day, mga kapatid. So, sa walang pagtatagal, ang isi-share ko na verse, isi-share ko na message sa inyo today, mga kapatid, is isang masaklap na pangyayari sa Biblia. It's a tragic account in the Bible talking about Apostle Peter. Si Pedro, na siyang may hawak ng susi ng kalangitan na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. So, maikli lang ito, mga kapatid, but please, I hope, na habang napapakinggan nyo ang mga salita ng Panginoon is maramdaman nyo ang kanyang presensya, mga kapatid. Sapagkat faith cometh by hearing, and by hearing of the Word of God. So in Matthew, if you have your Bibles with you, mga kapatid, let me just open as well my Bible here. Matthew chapter 26, verses 69 to 75. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, Now Peter sat
without in the palace. And a damsel come unto him, saying, Thou also was Jesus of Galilee. And dito yung panahon, mga kapatid, na si Jesus Christ ay iko-crucify na sa cross ng Calvary. Dadakpin ang Panginoon nating Jesus at papahirapan. And then si Peter nandun sa Galilee. So, but he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. So sinasabihin siya, kasama ka ng itong ni Jesus Christ Dininay siya ni Peter. Verse 71, and when he was gone out into the porch, another maid saw him and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. And verse 72 says, and again, pangalawang beses, he denied with an oath, sabi ni Pedro, I do not know the man. So sobrang saklap. Sobrang sakit to pag ikaw, di ba? I-deny ka ng mahal mo sa buhay, ng sobrang close ka na tao, sabi niya hindi ka niya kilala. Sobrang sakit sa ating mga puso, mga. Paano pa yung Panginoon? Dinenay ni Peter. Hallelujah. And in verse 73, the word of the Lord says, and after a while came unto him they that stood by, and said to Peter for the third time, Surely thou also art one of them, for thy speech bewrayeth thee. And verse 74, then began he to curse and to swear, saying, for the third time, I know not the man of God. And immediately the cock crew. And Peter remembered, and verse 75, the last verse, and Peter remembered the word of Jesus, said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out and wept bitterly. Hallelujah. Praise the word of the Lord. But before that, mga kapatid, let me just go back. So, ito nga sinasabi dito sa sobrang tragic na pangyayari, mga kapatid. Kung yung araw na yon, yung mga ordinaryong tao sa lugar na yon, na nakasama ni Pedro, it may be just an ordinary barnyard rooster, di ba, mga kapatid? Isang normal lang na tilaok ng tandang sa mga panahon na yon. Pero para kay Pedro, mga kapatid, for Peter, it's like a trumpet of dawn. Nung narinig niya yung tilaok ng manok na yun, naalala niya na sinabi sa kanya ng Panginoon, Peter, before the cock crow, you will deny me thrice. At yun ang pumukaw sa katawang lupa ni Pedro. Si Pedro ay humagulgol, mga kapatid, sa iyak nang maramdaman niya kung paano niya sinaktan ang puso ng Panginoon. Pinang beses, sinabihan na siya ng Panginoon, may warning na, mga kapatid, sinabi kay Peter before the cock crow, beforehand, nag-warning na yung Panginoon, but Peter still managed to fail. Sinaktan niya pa din ang puso ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. But the good news is, mga kapatid, despite of the failure, despite sa pagkakasala na ginawa ni Pedro, the word of the Lord says in 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful, hallelujah, Jesus, and just to forgive us our sins. Can you say, that's me? That's me. Tayo yung papatawarin na yun, that's me. And to cleanse us from all unrighteousness. Can you say, I have hope? Hallelujah. Please forgive my voice, mga kapatid. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, would you lift up your hands? Hallelujah. Reach out to your hearts and your voices. And would you pray kung nasan ka man napaparoon ngayon? Sa sulok na nasan ka nakatayo. In just a moment, can you pray in the name of Jesus? Pray. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord Jesus, today, by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus Christ, lift us into the realm of understanding and revelation. We thank you for what our ears have heard, for what our souls, oh God, have embraced today. We thank you for the mercy, hallelujah. We thank you for the truth today, hallelujah, Jesus. We thank you for the love of God, the power and the majesty of grace, of mercy of Jesus. Hallelujah. So walang pagtatapos, mga kapatid, may I ask the opening prayer, the prayer of Sister Nelly, to anoint me today in my preaching. Hallelujah, Jesus. Dear God, in the name of Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, hallelujah, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So,
Thank you for standing so long, mga kapatid. Makakaupo na pong lahat. Praise the Lord. So, grabe. Pag first time mo pala mag-preach dito sa harap is mahirapan ka pala, mga kapatid. But by the grace of God, walang imposible sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. One more time, mga kapatid, would you clap your hands to Jesus with all of your heart and with all of your strength, please. Ngayon, mga kapatid, tatanungin, sigurado ako ngayon na today, marami ngayon sa lugar na ito, sa isang pagkakataon ng iba pa is nakagawa tayo ng mga bagay na sana hindi natin ginawa. Kagaya ni Peter, mga kapatid, di ba? Na sana hindi ko na lang dinina yung Panginoon. Sobrang sakit pala nung idina yung Panginoon. Di ba, mga kapatid? So, I am quite sure here today na may mga AGL members na nandito ngayon who feel like somewhere in your effort to live for God, to give God the glory, to be a service to God, you have failed Him. Sister Gretel, once in your life, you have failed God. Sister Rina, you have failed God once. Even Ma'am Nelly has failed God once. We are no exception. Even me, mga kapatid, I have failed God once. Ilang beses ko na pinail ang Panginoon sa pagkakasala sa mga bagay na hindi ko dapat ginawa. I have failed Jesus. Hallelujah. But the grace of God is abundant, mga kapatid. The grace of God is everlasting, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Yung mga failure na yon is nag-hunt sa atin, sa ating mga puso't isipan. Yung mga memories, it hunts us. And remorse at times nag-overpower sa atin. Napapaiyak na lang tayo. Ba't ba nangyari yung failure na yon? Ang hirap. Pag iniisip ko yung mga failure na yun, parang sobrang nahihiya ako sa sarili ko. Ba't ko nagawa yung mga bagay na yon? Hallelujah. But our God is the God of all grace. Our God is the God of all mercy. And God is the God of all forgiveness. Hallelujah, Jesus. So, mga kapatid, to those of you kagaya ko, who are like this today, na merong mga failure, merong mga remorse, mga regrets, mga panghinayang sa buhay, this message is affectionately dedicated to you, mga kapatid. So I simply want to entitle this preaching today, Rise Above Your Failures. Hallelujah. Would you say amen and would you clap your hands, mga kapatid, for the name of Jesus. Ang sinasamba nating Diyos ngayong araw na to, ay Diyos na buhay. Diyos na kayang mag-convert sa'yo from 0 into 100 into 1,000 to convert you from nothing into something. Hallelujah, Jesus. So ngayon, mga kapatid, siguro marami tayong narinig ng mga vloggers, yung mga autobiographies and many biographies of great men, yung mga contents na yan, and we are of the people's life na disclose nila sa atin, and we're very impressed sa kanila, mga kapatid. Sobrang ganda naman ng buhay ni Ivana Alawi. Sobrang sarap naman ng buhay ni Nila Wamos or sino man yung mga kilala niyong vlogger kung nakikinig mo kayo dyan. Ang sarap naman ng buhay ng mga artista na to, ng mga politicians na to. Parang never sila nagkaroon ng failure sa buhay nila. Ganun ba yun, mga kapatid? Kung nagbabasa kayo ng mga libro, sina Albert Einstein, William Shakespeare, Abraham Lincoln, parang sobrang perfect na mga buhay nila. Di ba? But however, mga kapatid, the truth of the matter is that the Bible biographies nasa Bible that we read from the context of the Holy Writ are much closer to the truth than these contemporary bloggers, biographies, blogs, and worldly dramas na narinig natin ngayon. Sa Bible, mga kapatid, nandun lahat ang mga kwento ng mga apostles, kwento ng mga prophets, and lahat nandun, yung mga failures nila, even sinulat doon, mga kapatid. It's much closer to the truth kesa sa mga nakikita mo yan sa mga social media, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. So, consider with me today, mga kaibigan, mga kapatid, the life stories. Ito yung pag-uusapan of Jacob, David, Jonah, and Moses. Hallelujah, Jesus. So, the famous Bible characters, kung laki kang simbahan, mga kapatid, sobrang kilala mo sila, alam mo yung mga ginawa nila kung nagbabasa ka ng Bible. So, these men who ran from God, si Jonah na tinakbuhan yung Panginoon, ang calling ng Panginoon. These adulterers like David na nangangalunya, itong babaero na to na si David, and this Jacob who is a cheater, hallelujah, Jesus. These are all men of God. Hallelujah. They have their failures. Kung babasahin natin yung mga stories sila, mga kapatid, we are going to be shocked. Masashock tayo. We're going to be embarrassed and sometimes blush saying, God, how could you have ever used them?
Bakit sila? Pwede naman si Sister Guts na lang, mas mabait yun kay David eh. Hindi yan, si Sister Guts, hindi yan nag-cheat, hindi yan ng lalaki. Bakit si David yung ginamit ng Panginoon maging hari ng Israel, na sumulat ng kanyang mga psalms, ng kanyang mga salita sa Bible? Hallelujah, Jesus. How could you have used such men, Lord? Tatanungin natin ang sarili natin. Bakit ako? Ba't ako tinawag ni Ma'am Nelly na mag-preach dito? I'm just a normal young people dati na nagpakasal, naging may asawa na ngayon mga kapatid. But nothing is impossible, di ba? Sinasabi ko nga, God can turn you into nothing, into something, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. So God, tatanungin natin, how could you abuse such men? Ba't mo sila ginamit, Panginoon? Babaero naman pala yun. Ba't mo siya ginamit, Panginoon? Cheater naman pala yun. Di ba? Bakit mo ginamit itong si Jonah? Tinakbuhan ka nga nito, binalik mo pa rin siya, pinakain mo pa rin siya dun sa balyena para lang bumalik dun sa calling na dapat ginawa niya. Why, Jesus? Why? Sobrang it's puzzling, it's mind-bubbling sa mga utak natin kung bakit ganun ang Panginoon. Bakit si Pastor OJ naging pastor? Dati addict to, di ba? Sinasabi ni Pastor, yung past niya, kung anong kinakwento niya sa akin, ginagawa niya dati sa Bible school, kung anong mga kapasaway na ginawa ni Pastor. But right now, look at him. He is our pastor and ikakasal na this Thursday. Hallelujah. But thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, the glory belongs to God. So, Jacob was a cheater, mga kapatid. Kung kilala niyo si Jacob, nag-cheat siya. The birthright of Esau, ang kapatid niya, is kinuha niya yung blessing. Kung makikita sa Bible, ba't ganun? Pwede pala yun. Kinuha mo yung blessing through cheating is pinagpala ka ba din ng Panginoon? Sinabi pa rin ng Diyos, you are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Hallelujah. David was an adulterer. Kung alam niyo yung story ni David, so inagaw niya yung asawa ni Uriah. Habang nandun siya sa taas ng temple niya, pinapanood niya yung asawa ni Uriah and nagustuhan niya ito. And he is a murderer. Pinatay niya si Uriah para lang makuha si Bathsheba. So David was an adulterer, but look at him. He wrote the book of Psalms. He became the king. Marami siyang victory na nangyari sa Israel because of David. Hallelujah. Jonah. Si Jonah, mga kapatid, if you're familiar, he ran from God. Dapat po pinapapunta siya ng Panginoon sa Nineveh, but because of his cowardice, iba yung pinuntahan niya, pumunta siyang Tarshish, mga kapatid. So he ran from God. Tinakbuhan niya yung calling niya sa Panginoon. But the Lord, hindi mo talaga maintindihan yung Panginoon. Sabi nga lagi ni Pastor, your thoughts are not my thoughts. Your ways are not my ways are not your ways. So ang ginawa ng Panginoon, pinakain siya doon sa balyena, binalik siya doon sa Nineveh sapagkat nandun yung mission niya, nandun yung calling ni Jonah. So, Noah got drunk, mga kapatid, after the great flood. Si Noah is nagpakasasa sa alak. So, pwede ba yun, mga kapatid? Sabantalang tayo dito, pilit natin siya sabi na huwag kang uminom ng alak, huwag kang manigarilyo. Pero ito si Noah, after lang ng victory na sa ark, is nagpakasasa sa alak, na to the point na napahubad na siya ng katawan niya, na wala na yung mga saplot ni Noah, mga kapatid. But still, the Lord, ginamit niya pa din si Noah, mga kapatid. Another thing is Solomon worshiped idols. Si Solomon, mga kapatid, siya ang pinakamatalinong tao sa Bible. Imagine, pinakamatalinong tao, pero lumuluhod sa Diyos-Diyosan. Pwede ba yun, mga kapatid? So, sobrang, di ba? Naging foolish siya. Pero sabi nga ng Panginoon, binigay niya kay Solomon ang talino to manage his people. Yet, Solomon still worshiped idols. He has 700 wives and 300 concubines. So, grabe ang Bible, mga kapatid. Lalo na pag nagbabasa kayo ng Old Testament, makikita nyo kung gaano katindi ang Panginoon, kung gaano siya katindi pumatay. But thankfully, the Lord, pumunta siya sa sanlibutan to save us. Hindi na tayo hatulan kagaya ng Old Testament, mga kapatid, sapagkat si Jesus Christ ay sinalo na ang lahat sa atin. Hallelujah, Jesus. So, Solomon worshiped idols. And another one is Peter, si Pedro, na sobrang lambing. Peter had a temper. So, alam niyo, mga kapatid, kung sino yung mga sobrang lambing, sila din yung sobrang matampuhin eh. Nakaka-relate ba kayo doon? Si Peter, mga kapatid, kung nagbabasa kayo ng Bible, sobrang lapit niya, sobrang dikit niya kay Jesus. Niyakap niya lagi si Jesus Christ. Pero how would you know that Peter had a temper? Nung panahon na nadakpin na si Jesus Christ, nandun yung isang Roman soldier, pinutol niya yung tenga na yun sapagkat nagalit siya, nainis siya. Ba't mo huli ng master ko? So, kumuha siya ng itak,
nandun yung temper niya, nagalit siya, pinutol niya yung tenga, subalit ni-rebuke siya ni Jesus Christ. Peter, wag mong gawin yan. And then hinil ni Jesus Christ yung tenga ng Roman soldier na yun. So, Peter, may hawak ng susi ng langit, mga kapatid, is may temper. So, can you imagine that, mga kaibigan? So, Paul, who wrote the book of Acts, and almost all the books in the Bible, was a murderer, mga kapatid. Si Pablo is isang murderer, mamatay tao. Pinatay niya yung mga Kristiyano noong panahon na yun. Galit na galit siya sa mga Christians, but the Lord called him. Binulag siya ng Panginoon at pinasulat sa kanya ang book of Acts. At sa sobrang talino niya, doon siya pinunta sa mga bobo. Doon siya pinapunta sa mga walang alam, sa mga pagans upang mag-preach ng word of God. Baliktad sila ni Peter. Si Peter naman na isang fisherman na wala naman masyadong alam talaga sa scriptures, is doon siya pinapreach ng Panginoon sa mga sobrang talino, sa mga Pharisees, sa mga nasa Israelites. So ganun katindi ang Panginoon. Babalik ta rin niya yung utak mo, mga kapatid. Kung si Pedro na walang alam, kung tayo, alam natin sarili natin failure tayo, si Pedro nga ginamit upang mag-preach sa mga tao na sobrang talino, na kaya siyang baliktarin anytime na any words na mga sinasabi niya. And si Paul naman na sobrang talino is pinapunta dun sa mga walang alam, mga kapatid. How can you imagine that, mga kaibigan? Then the word of the Lord, ang utak ng Panginoon is hindi natin utak. His ways are not our ways because His ways are higher than our ways. Hallelujah. Would you clap your hands one more time, mga kapatid, as you glorify the Lord kung saan ka man nakaupo ngayon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. So, si Paul was a murderer. And Gideon, mga kapatid, kung kilala niyo si Gideon, the mighty warrior, ang ibig sabihin ng pangalan ni Gideon is mighty warrior. But how would you know, how could you imagine that Gideon was actually insecure? Nung tinawag siya ng Panginoon to lead his army, sabi niya, hindi ko to kaya. Insecure ako, Panginoon. Anong gagawin ko? Diba? How could God use such men na sobrang, kung sa Ilonggo pa, talawit or coward, mga kapatid, diba? How could God do that? How could you imagine, mga kapatid? Gideon was insecure. Miriam, yung kapatid ni Aaron at ni Moses, was a gossiper. Kung ngayon pa, si Miriam is marites, mga kapatid. Pero tinawag siya ng Panginoon. Sobrang dami niyang ebas, ang dami niyang sinasabi ni Miriam sa Old Testament if you're reading the Bible. And another one is Martha. Martha was a warrior. So nirebuke to ni Jesus Christ. Martha, ano ba yan? Dami mo namang sinasabi, ang dami mo nang iniisip. Manahimik ka dyan, isa lang yung isipin mo. Martha was a warrior. Kung sa panahon yan, isa siyang overthinker or isa siyang paranoid si Martha. But still the Lord used her, mga kapatid. Siya yung nag-host sa Panginoon, si Martha. Doon pumunta si Jesus kay Lazarus, mga kapatid, if you're reading the Bible. Thomas, one of the apostles, one of the 12 apostles, isa sa apostoles ng Panginoon, is a doubter, mga kapatid. Sinabi niya po sa Panginoon, Lord, ipakita mo yung Ama sa amin at sapat na. Sinabihan siya na, Panginoon, Thomas, ba't ka ba ganyan? Ilang beses, nakita mo na ako buong buhay mo, and yet nagda-doubt ka pa din. If you have seen me, you have seen the Father. Thomas, tinawag ng Panginoon, was a doubter, mga kapatid. Nagdadalawang isip siya palagi. Another one is Sarah. Ang asawa ni Abraham was impatient, mga kapatid. To the point na sa sobrang impatient niya, hinayaan niya yung asawa niya na makisiping si Hagar, ang Egyptian slave. And dahil kay Sarah, kaya nagkagulo-gulo yung Middle East, mga kapatid. Kung ma-imagine nyo yun, mga kapatid, sa isang pagkakamali na yun, yung mga Muslim, they truly believe na yung tinawag ng Panginoon is hindi si Isaac, kundi si Ishmael, na anak ni Abraham kay Hagar, the Egyptian or the pagan. Dahil si Sarah ay impatient, dahil gusto niyang ma-obtain yung favor ni Abraham, sinayaan niya ito na magsiping dun sa kay Hagar, na isang Egyptian slave. So, tingnan mo ngayon, mga kapatid, kung hindi na ipinanak si Ishmael, hindi sana walang gulo, walang gera sa Middle East, hindi nag-aaway yung mga Israelites and mga Muslims. But because Sarah was impatient. But still, the Lord, after nang ginawa na yun ni Sarah, binigyan pa din siya ng Isaac, who became the father of Jacob, and then Jacob became the father of all Israelites hanggang ngayon, is nakikita natin, mga kapatid. So, can you imagine how amazing the ways, how mysterious are the ways of the Lord, using these people, these failure people, from nothing into something. Praise the Lord. Would you clap your hands one more time as we glorify the Lord today in the name of Jesus? Hallelujah. Hindi pa tayo tapos, mga kapatid, kay Sarah. Elijah.
si Elijah was moody, mga kapatid. If you're reading the book of Samuel, makikita nyo si Elijah is sobrang moody. Depressed si Elijah, mga kapatid. Nandun siya sa wilderness, wala siyang makain. Pero the Lord provides, di ba? If you're reading the book of the Lord, the Word of God, sinasabi doon na nagpadala ng pagkain yung uwak kay Elijah, mga kapatid, upang mawala lang yung depression niya. Kasi nagtatago siya sa mga kampo ni Baal. Sa mga panahon na yun, mga kapatid. Elijah was moody, but he is a prophet from the Lord. Ginamit siya ng Panginoon, and after him is Elisha, mga kapatid. So, di ba, correct me if I'm wrong, Pastor, sa Bible, dalawa yung tao na kinuha ng Panginoon na buhay pa. One is Elisha, and the other is Enoch. So, si Elijah, mga kapatid, disciple niya si Elisha. But moody pala si Elijah. Pwede pala gamitin ng Panginoon yung mga moody dito. Pwede pala gamitin ng mga Panginoon dito yung mabilis magalit. Diba? But despite of your failure, mga kapatid, you need to rise above your failures. That is our topic today, mga kaibigan. We need to rise. Our failures will not define us. Only God can define you. Your failures will not define you. Kung dati marami ka mang pagkakasala, kung dati sobrang makasalanan ka man sa mundo bago ka tinawag ng Panginoon, lahat ng yun ay na-erase by the glory, by the baptism and the baptism of the Holy Ghost, baptism in the water. Lahat ng yun ay binura ng Panginoon nung simula nang dumating ang Diyos in this world to give us everlasting life, to save us from our sins. Hallelujah, Jesus. Can you clap your hands one more time? Hallelujah. And shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah, Jesus. So, ayun mga kapatid, si Elijah is moody pala tong tao na to, but the Lord still used him. Another one is Moses. Moses stuttered. So, uka-uka magsalita si Moses. Kaya nang tinawag siya ng Panginoon, sabi niya, Moses, gagamitin kita upang mangaral sa mga tao ko. Lord, hindi ko kaya, hindi ako marunong magsalita eh. Tinan mo naman, nahirapan ako magsalita ngayon. But the Lord, hallelujah, Jesus, still use me today to preach the word of God to you like Moses did. Hallelujah. Moses stuttered. So kung ikaw dyan, feeling mo hindi mo kaya mag-preach, as what I've been saying, every believer must be a preacher. You need to preach the word of God because faith cometh by hearing alone and hearing by the word of God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So Moses stuttered. Another person in the Bible na may failure, may kapintasan, Zacchaeus was short. The tax collector na despise ng mga panahon ng Jewish times, mga kapatid. Zacchaeus was short, but he managed to rise. Pumunta siya doon sa puno ng, ang tawag sa puno na yung pastor? Sycamore. The sycamore tree, upang makita lang at mamasdan kung sino ba tong Jesus of Nazareth na to, na nagpapagaling ng mga sakit, nagpapakita ng mga bulag. Hallelujah, Jesus. Ganon kalaki ang faith ni Zacchaeus. Kahit yung height niya is short, yet his faith rise above his failure. Hallelujah, Jesus. Abraham was old. Sobrang tanda ni Abraham. Tinuli, he was circumcised, I think 99 years old na siya. Kung if you are reading the Bible in the Old Testament, 99 years old, or sobrang tanda na ni Abraham. But still, alam mo kung sino si Abraham? He was called the father of many nations. Ginamit siya ng Panginoon kahit sa katandaan niya na maging tatay ng lahat ng nasyon na to. Kasama ka doon. Father Abraham, di ba sa kanta, has many children as Father Abraham. I am one of them and so are you. So let us praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Abraham is matanda. Pero sa katandaan ni Abraham, binigyan siya ng dalawang anak, si Ishmael and si Isaac. Can you imagine that, mga kapatid? Siguro, sino ba dito ang mag-imagine na 99 years old pero si Abraham and Sarah, sobrang tanda, at least nakapanganak pa din? Ibig sabihin, walang imposible sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ngayon, naalala ko, usong-uso ngayon yung mga pikos sa mga babae, sa mga kababaihan. Halos lahat ng babae ngayon may pikos. As narinig ko, mga kapatid. Halos lahat ngayon nagkaka-problem ng mga TTC or trying to conceive. Sobrang dahil sa mga lifestyle, sa mga pagpupuyat, sa mga milk tea or kanumang mga ingredients ng mga pagkain, nagkakaroon ng pikos sa mga kababaihan natin, mga kapatid. But the Lord, the word of the blessings of the Lord, the Spirit of the Lord, kapag nandun sa iyo, mga kapatid, walang pikos, walang cancer, walang anumang sakit ang kayang dumapo sa mga anak ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. So,
Abraham was old, and lastly, isa pa sa may mga failure or mga kapintahan sa Bible, Lazarus was dead. Patay si Lazarus, pinuntahan siya ni Jesus Christ sa bahay ni Martha. But the Lord rose him out of the dead. Binuhay ni Jesus si Lazarus, mga kapatid. And how, imagine kung ikaw, si Lazarus patay, ibinuhay ng Panginoon, paano ka pa nabuhay ngayon? Will you not rise above your failures? Kung ngayon si Lazarus nga is binuhay na pa. So lahat ng mga sinabi ko, binanggit ko mga Bible characters at mga kapatid, is merong tremendous failures sa mga buhay nila. Lahat sila may mga kapintasan, mga kapatid, but they did not focus on their failures. They did not dwell on their failures. They rise above, they face their failures because they know na kasama nila, the Lord is with them, is behind them, is before them, and is beside them. Hallelujah, Jesus. Would you clap your hands one more time in glorifying the Lord today? Hallelujah, Jesus. So I hope, mga kapatid, kung kayo is nanonood kayo ng mga vloggers, ng mga drama, ng mga FPJs, Batang Quiapo na yan, I hope na magbasa din kayo, mga kapatid, mga kaibigan, ng mga famous people sa Bible. Lalo na si Abraham. Sobrang ganda ng mga story ng mga tao na to. And if you're just reading their story, sobrang may inspired ka. Siguro sa una may embarrass ka sa mga ginawa nilang failure, but along the way is they rise, mga kapatid, above their failures. So yan ang reminders. Hindi lang mga artista yung mga pinapanood dapat natin, hindi lang mga pocketbook or whatever yung mga binabasa natin. Let us always read the Bible, read the Word of God, the stories in the Bible, sapagkat sobrang daming lessons yan na makatutulong sa spirituality natin, mga kaibigan. So Lazarus was dead. So lahat ng mga failures na yon is hindi tinatago ng Bible. Lahat yung nakasulat in black and white in the Bible kung paano nag-fail yung mga tao na yon, the man of God tremendously. Si Samson, sinulat doon kung paano siya naging, dahil kay Delilah, mga kapatid, kung sino-sino mga tao sa Bible, walang tinago sa Bible, mga kapatid. Lahat ng mga ginamit ng Panginoon na yon, kung may failure man sila, nakasulat yun in black and white in the scriptures. Because the Lord is not hiding anything. Sobrang open ng Panginoon, sobrang open ng Panginoon sa lahat ng bagay. So the glory belongs to Jesus, mga kapatid. So, those people na mga binanggit ko, Jacob, David, Jonah, Noah, Moses, sila yung mga tao that rose out of their failures. And ngayon, tingnan mo naman, hanggang ngayon, 2023 na pinag-uusapan pa din natin yung mga pangalan nila. Nakasulat pa din yung mga pangalan nila sa lahat ng Biblia, kahit sa Quran, sa mga Biblia ng Muslim, nandun yung mga pangalan ng tao na to. And we are talking about them, not of their failures, but of their success, kung paano sila ginamit ng Panginoon. I hope it's the same thing with you, mga kapatid. Your past will not define you. The Lord is looking beyond your past, beyond your faults, and you will rise above your failures kung patuloy ka lang na nagsisilbi at naglilingkod sa Panginoon at mas iniisip yung mga makabuluhang bagay to glorify the Lord Jesus. Hallelujah. So, God, my message today is, mga kaibigan, God doesn't call the qualified. Instead, He qualifies the called. Praise the name of Jesus. Hindi tinatawag ng Panginoon yung mga qualified na, yung mga matatalino na, mga kaibigan. Ito sana tinawag niya yung mga Pharisees, mga scribes ng panahon na yon. But what the Lord is doing, He qualifies kung sino yung mga gusto niyang tawagin. Hallelujah, Jesus. Can you imagine that, mga kapatid? Just imagine you, Sister Rose, being used by God to evangelize His word outside. Just imagine you, kung sino man ka man dito na nakaupo, gagamitin ka ng Panginoon. May mangyayari at mangyayari sa iyo sa araw na to, gustuhin mo man o hindi, sapagat nandito ka sa lugar na ito, and where Jesus is, lahat pwedeng mangyari. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So God is not looking at your failures. He is looking beyond your failures. Hindi ka dinedefine ng Panginoon kung dati isa kang babaero, lalakero, ngayon na binaptize ka ng Panginoon sa kanyang pangalan. Kung dati isa kang adik, kung dati isa kang palainom, lasinggero, mga kapatid, and you are here now, you are called by God out of darkness into His marvelous light. Rise above your failures. Hallelujah. So, in the book of Isaiah, chapter 1, verse 18, sinasabi ng salita ng Panginoon, the word of the Lord says, "Come now, let us settle the matter. Let us resolve the matter, says the Lord God of hosts." Sinabi ng Panginoon, "Though your sins are like scarlet,
gaano man kapula yung kasalanan mo na yan. Sinabi ni Jesus, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Gaano man kaitim or kapula ng kasalanan mo, walang imposible. Kaya kang patawarin ng Panginoon. Gaano man yung failure ng past mo, kaya kang patawarin at baguhin ng Panginoon at gagamitin ng Panginoon sa iyong sambahayan, sa iyong mga kaibigan, and even in your workplace. Hallelujah, Jesus. Just imagine that, mga kapatid. So, failure is not falling down, but refusing to get up. So kung mapapansin nyo sa story sa Bible, dalawa dyan eh. Si Peter, alam nyo ba mga kapatid na yung kasalanan ni Pedro is malupit pa kaysa kasalanan ni Judas? Si Judas, pinagkanulo niya lang si Jesus Christ for a 30 coins of silver, mga kapatid. Pero si Pedro, kung titingnan niyo yung mga sinasabi ng Bible scholar, mas malupit daw yung kasalanan ni Pedro nung dininay niya yung Panginoon 3 beses. Ikaw ba naman dinay mo yung master mo, yung Diyos mo? Pero anong nangyari mga kapatid? What happened despite of those failure? Anong difference ng dalawa? Ni Peter and ni Judas. Si Pedro, mga kapatid, nung naalala niya nang sinabi ng Panginoon, Pedro, bago pa man tumilaok ang tandang, ididinay mo ako ng 3 beses. After nun, humagulgol si Pedro. Lumabas siya dun sa lugar na yon. Umiyak siya ng sobra-sobra. And I know, sa mga panahon na yon, ang naramdaman ni Pedro is nothing but regret at pagsisisi sa ginawa niya. Na sinaktan niya yung master niya, na sobrang niyayakap niya, nilalambing niya, na sobrang dikit siya dun, but he still managed to deny the Lord 3 times, mga kapatid. On the other hand, Judah, mga kapatid, si Judas, ano lang naman yung kasalanan ni Judas eh. Sinabi niya naman, nandito si Jesus Christ, hulihin nyo, ipako nyo para mapako nyo sa cross. Dahil sa pera. Pero sobrang liit lang na kasalanan ni Judah. But what happened to Judah? He did not rise above his failure, mga kapatid. Ang ginawa niya is nagpakamatay siya. Nag-suicide si Judas, mga kapatid. Kung titingnan mo, mas malupit pa yung kasalanan, mas malala pa yung kasalanan ni Pedro. But hindi si Pedro nag-focus sa kasalanan na yun. Hindi siya nag-focus sa failure na yun like Judah. Si Judas sa sobrang pagsisisi niya, sabi niya, hindi ko na kayang mabuhay, papatayin ko na yung sarili ko. So, alam niyo naman, di ba, if you are suicidal, hindi ka talaga mapupunta sa langit, mga kapatid. Kung nag-suicide ka pala, never kang mapupunta sa langit, dapat hindi yun kalooban ng Panginoon. So, let us not be like Judas, mga kapatid. Kung gano'n man kalupit, katindi ng mga kasalanan natin, let us be like Peter. Lambingin pa din natin yung Panginoon. Lumapit pa rin tayo dito sa trono na to ng Panginoon. Lumuhod pa din tayo sa Kanya. Manalangin pa din tayo. Let us still sing praises to the Lord despite of our failures, sapagkat do not listen to the devil, mga kapatid. Huwag tayo makinig kay Satanas na sinasabi niya, failure ka na. Huwag ka na pumunta sa simbahan. Sobrang banal na mga tao doon. Hindi ka dapat doon. Do not listen to that, mga kapatid. The Lord will still accept you kung kahit gaano ka man ka makasalanan, mga kapatid. Kaya nga nagpakamatay si Jesus eh. Para isave tayo sa mga kasalanan natin eh. Tapos ikaw, ayaw mo pupunta sa simbahan dahil hindi ka worthy, dahil mga banal lang yung mga tao doon, nakapalda lang, mahaba lang buhok. Hindi mo na kayang pumunta sa throne of grace para ma-reach out yung mercy ng Panginoon. So let us not be like Judas, mga kapatid. Huwag tayong magpakamatay sa kasalanan natin, sa mga failures natin sa buhay. Kung ano man yung failures na yan, minsan hindi man tayo sinasagot ng Panginoon sa mga panalangin natin, and we think we are already a failure, na hindi tayo pinapakinggan ng Panginoon. But the Lord has a better answer, mga kapatid. Every no has a better answer, mga kapatid. Hallelujah. Hinihintay lang ng Panginoon ng pagkakataon na kaya mo nang tanggapin yung mga panalangin na yon na nanggagaling sa Panginoon. Hallelujah, mga kapatid. Lahat ng mga sinasabi ko dito, wala dito sa tinitingnan kong script, mga kapatid. Lahat din ay nanggaling sa Panginoon, mga kapatid. It is because of the Lord's mercies, not by might, hindi sa talino, not by power, kung ba't ako nakapagsalita sa harap nyo, mga kapatid. And even sa pulpito na ito na sobrang banal, mga kaapak na yung mga pastor, mga kapatid. But all of these words are coming from the mouth of God, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Hallelujah, Jesus. So, hallelujah, Jesus. So, ayun nga sinasabi ko, mga kapatid, let us be like Peter, not like Judas. Huwag tayo mag-dwell doon sa mga failure na meron tayo. So, sabi ko nga, pag-uusapan natin yung mga key people in the Bible. So, Moses, mga kapatid, kung kilala niyo si Moses, kung nagbabasa kayo, kung meron kayong mga Bible stories sa mga bahay ninyo, mga kapatid, would you consider Moses a failure? Failure? Hindi, di ba? Si Moses, siya yung tao na naghati ng Red Sea. Siya yung tao na nagpadala ng mga, dahil sa kanya napadala ng mga plagues yung Egypto, mga kapatid, naging dugo yung tubig. Si Moses yun. Paano maging failure tong tao na to?
But let's take a look, this man who waves the rod and plagues an entire Egyptian nation. He is the person, the man of God, who divides the Red Sea and his arm is passed over on the dry ground, mga kapatid. Hallelujah. Kaya pa, may nakagawa na ba ulit ngayon ng ginawa ni Moses na nag-divide ng dagat, mga kapatid, para makapasok ka lang? Hindi, di ba, mga kapatid? Siguro kung nangyari, dapat hindi namatay yung mga mayayaman doon sa Titanic nilang submarine, di ba, mga kapatid? Never, di ba? Ayan. So, look at his face. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, sinasabi doon, look at the face of Moses. It's alive with the glory of God. An entire Egyptian nation is at the knees of Moses, seeking his judgment and advice. So, di ba pinatigas nga ng Panginoon yung puso ni Pharaoh, mga kapatid? Kasi nga, nakadestined yung mga anak ng Panginoon to go to the promised land. And si Moses yung magdadala sa kanila sa promised land na yun. So how can Moses be a failure, mga kapatid? He is the man who talked face to face with the Almighty God through the burning bush. Failure ba yung tao na ito? Nakipag-usap siya face to face sa Diyos? Kaya niya makipag-usap sa Panginoon? Who brought water from the rock? At yung mapait na tubig na yon, because of Moses, it made the bitter water sweet. Kung nabasa niyo yung Bible, mga kapatid, yung nauuhaw na yung mga Israelites, sabi ng Panginoon, pumunta ka sa bato na yan, kausapin mo yung bato na yan at magbibigay yan ng tubig para sa aking mga anak. Would you consider Moses a failure? Never, di ba, mga kapatid? Not until you go behind the scene, behind the glory, deep doon sa personal life na meron si Moses, mga kapatid. So, ganun naman lagi. Pag tinignan mo yung artista na yan, sobrang perfect yan. Si Albert Einstein, sobrang perfect. Pero pag pumunta ka sa tahanan, tumagal ka sa bahay niya, makikita mo yung failure nila. Makikita mo kung ano sila, mga kapatid. Ganun naman lahat tayo, di ba? Meron tayong mga skeleton na tinatago, mga kapatid. But despite of that, we should not focus on those failures. We should not focus on the skeleton. We should rise above those failures, mga kaibigan. Just like Moses, mga kapatid. Kung titingnan mo yung sa kalikod-likuran, deep into the personal life of Moses, and then you will look real close, ang makikita mo kay Moses is failure, upon failure, upon failure, mga kaibigan. Sobrang daming failure ni Moses. Kung nagbabasa kayo ng Bible, mga, which I always encourage you to read the Bible. So, and then, how would you like to begin your ministry with murder, for example? Alam niyo ba nung bata si Moses, pumatay siya? Alam niyo ba yung story na yun? How would you begin yung ministry mo na ikaw yung magdadala sa mga anak ng Diyos dun sa wilderness, dun sa promised land, flowing of milk and honey, tapos murderer ka pala? Namamatay tao ka pala, kagaya ni Moses. So, how would you like to find a clear call of God, soured by 40 years alone in the desert, hiding from the courts of justice of Pharaoh? Nagtatago si Moses dahil nakapatay siya ng Egyptian. So if you're reading the Bible, Brother Christian, in Exodus chapter 2 verse 11, pwede mo ba ma-flash a screen natin? Kung anong ginawa ni Moses bago niya hinati yung Red Sea, bago niya dinagay yung plagues. Exodus chapter 2 verses 11 to 15. Would you clap your hands, mga kapatid, kung saan ka naman? Praise the name of Jesus. Glorify the Lord. Sabi sa Exodus chapter 2 verse 11, and it came to pass in those days when Moses was grown, that he went out unto his brethren and looked on their burdens, and he spied an Egyptian smiting an Hebrew, one of his brethren. So galit na galit si Moses. Nakita siya ng isang Egyptian na pinapatay yung kapwa niya Hebrew, kapwa niya Jewish. Di ba ikaw? Kung alam mo saan kahit si Moses lumaki sa Egypt, alam niya yung pinanggalingan niya. Alam niya, kapatid ko tong mga Hebrew na to, ba't mo pinapatay to? So next verse, Brother Christian. In verse number 12, and he looked this way and that way. Tumingin siya kaliwat kanan. And when he saw that there was no man, so he slew the Egyptian and hid him in the sand. So, how can you imagine? Kaya palang isang kagaya ni Moses pumatay ng isang Egyptian. Tumingin siya kaliwat kanan nung nakita niya na walang ibang tao kundi yung Egyptian lang na yun. Pinatay niya yung Egyptian na yun at tinago niya doon sa buhangin, mga kapatid, para matago yung kasalanan niya. So how would you like to start your ministry? Bago ka maging pastor o ano man yung calling mo, start yun ni Moses in murder. Mamatay tao si Moses, mga kaibigan. So, this man had murdered an Egyptian. So, sige, hanggang dyan na lang, Brother Christian. And then, how would you believe that a man of so many weaknesses
would ever be used by God. Itong tao na to na sobrang daming kahinaan is ginamit pa din ng Panginoon. At one time, this man was full of fears and unbeliefs. So, sobrang dami din palang takot at unbeliefs ni Moses. Kung nagbabasa tayo, in Exodus chapter 4, verses 10 to 13, makikita natin dun yung excuses that this man of God used when God called him. So, Brother Christian, Exodus chapter 4, verses 10 to 13. Tinawag si Moses ng Panginoon, pero ang dami niyang excuses. So, di ba mga kaibigan? So, and verse chapter 10, and Moses said unto the Lord, in chapter 10 of Exodus, O my Lord, I am not eloquent. Hindi ako magaling magsalita. Neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am of slow speech and of a slow tongue. Di ba? Sabi, mga ngaral ka dun sa mga tao ng Panginoon, sabi ni Moses, hindi nga ako marunong magsalita, Jesus eh. Hindi nga ako marunong magsalita, Lord. Sobrang bagal ko magsalita. Sobrang hina ng utak ko. Hindi ako eloquent. Hindi ako kagaya ng kung sino ni na David, Solomon, ni na Abraham, na sobrang galing magsalita ng mga salita ng Panginoon. Hindi ako kagaya nila, Lord. Anong gagawin ko? Ba't mo ako tinatawag? So, number 11. And the Lord said unto Moses, unto him, who hath made man's mouth? Sino ba yung gumawa ng bunganga ng tao, Moses? Or who make it the dumb, or deaf, or seeing, or the blind? Have I not the Lord? Hallelujah, Jesus. Challenge si Moses ng Panginoon. Moses, ang dami mo namang sinasabi. Ang dami mo namang reklamo. Tatawagin lang kita. Anong panagsasabi mo dyan? Sino ba yung gumawa sa bunganga ng mga tao? Sino ba yung gumawa ng tongue mo, ng dila mo? Kung hindi mo yan papagamit sa akin, puputulin ko yan. Siguro sinabi ng Panginoon yan sa kanya, mga kapatid. Kasi puro reason si Moses eh. Ang dami niyang sinasabi, ang dami niyang rason para lang hindi tawagin ng Panginoon. Ang dami niyang excuses. Thank you for the word, Sister Rina. So, sino ba to? And then in verse number 12, now therefore go, and I will be with thy mouth. Sabi, hindi ako marunong magsalita, Lord, pero go, pumunta ka lang. Maging available ka lang. Kung hindi ka sabi ko, if you are not available, you will not be used by God. And sabi ni Jesus, just go. Ako ang magsasalita para sa'yo. Parang gano'n yung sinabi ng Panginoon. I will be with thy mouth. Balik ka muna, Brother Christian. And teach thee what thou shalt say. So can you imagine, mga kapatid? Jesus, tuturuan niya kung ano sasabihin mo. So, mga kapatid, it's not about your wisdom. It's not about yung talino mo, ang galing mo magsalita. If you are not available, then nothing. You are just a speck of dust. Pagdating ng judgment ng Panginoon, wala ka din, mga kapatid. Isa ka lang alikabok, alabok, or whatever you call that, mga kaibigan. So, sabi ng Panginoon, ayan, teach and I will teach you kung anong sasabihin mo, Moses. Tuturuan kita kung anong sabihin mo. Huwag kang mag-alala dyan kahit kung sa Ilonggo pa, pitla si Moses or uka siya magsalita. Pero sabi na pa yun, huwag kang mag-alala, Moses. Ako ang gagamit sa dila mo, makakapagsalita ka because ako ang gumawa ng dila na yan. Ako ang gumawa ng bunganga na yan at ako ang gagamit yan para sa'yo. Hallelujah, Jesus. And then the last verse, mga kapatid, in verse number 13, at sinabi ni Moses sa walang pag-alinlangan, O my Lord, send, I pray thee. Sige, Panginoon, sinabi mo eh. Sige, gamitin mo na lang ako. By the hand of him, thou wilt send. So, wala nang choice si Moses eh. Binaran na siya ng Panginoon eh. Ako nagagamit sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pumunta ka dyan, mag-evangelism ka dyan. Kahit di mo man alam sasabihin mo, pag nandun ka na, alam mo na yun. Pumunta ka dyan sa bahay na yan, mag-door knocking ka. Pagdating sa bahay na yan mismo, ako ang gagamit ng bunganga mo upang i-share ang salita ng Diyos. All you have to do is show up. All you have to do is be available and rise above your failures. Huwag kang tumingin sa mga kahinaan mo na hindi mo kaya. Huwag kang maniwala kay Satan, mga kapatid. You are called to be more than conquerors, mga kapatid. So, hallelujah, Jesus. So, balik tayo dun sa topic. Moses said, I am slow speech, send somebody else. Sabi niya kay Jesus, iba na lang, Lord, wag na lang ako. Hindi naman ako marunong magsalita eh. Iba na lang, Lord, bata-bata ako pa. Iba na lang, Ma'am Nelly, hindi ko kaya mag-preach dito. First time ko to eh. Di ba, mga kaibigan? Iba na lang, Ma'am Nelly, sobrang late mo na sinabi sa akin, hindi ako nakapag-prepare. Di ba, mga kapatid? Kung sinabi ko yun kay Ma'am Nelly, hindi sana hindi ako ginamit ng Panginoon dito pang magbahagi ng word niya, ng message niya today. So let me know,
kung matatapos na yung time. Ayan. So, praise the Lord. So, here's the man who angered the Lord in Exodus. Si Moses na naman ulit mga. Ginalit niya ang Panginoon in Exodus chapter 4, verse 14, Brother Christian. The Bible says, in the anger of the Lord was kindled against Moses. So, sabi dito, and the anger of the Lord was kindled against Moses. And he said, is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well. So, baliktad kasi ito mga kaibigan, si Moses tsaka si Aaron. Kung si Moses medyo bobo, si Aaron na kapatid niya, matalino. So, I know that he can, and also behold, he cometh forth to meet thee. And when he seeth thee, he will be glad in his heart. So, si Moses na naghati ng Red Sea, nagalit pala yung Panginoon sa kanya. Pwede palang kahit nagalit yung Panginoon sa iyo, gagamitin ka pa din niya mga kapatid. Pwede pala na dati sobrang galit na galit yung Diyos sa'yo, ayoko sa tao na to, pahihirapan ko to. Pero all of a sudden pala, pwede ka palang i-transform ng Panginoon. It's possible pala, if you can just imagine that mga kapatid. Hallelujah. So, Moses, alam niyo ba kung dun sa story nga ng wilderness in the promised land, alam niyo na yung mga Israelites dun is puro reklamo sila mga kaibigan. Ang dami nilang reklamo. Binigyan sila ng mana. Gusto nila karne. Sa sobrang galit ng Panginoon, yung baston ni Moses ginawa niyang, nagkaroon sila ng mga sakit, may mga ahas doon di mga kapatid. Kinagat sila ng mga ahas na inis yung Panginoon, nagalit sa kanila. Sabi niya kay Moses, itaas mo yung baston mo at mayroong ahas, maging ahas yan. Kapag tumingin yung mga Israelites dyan, mawawala yung poison ng mga ahas na yun. Sa sobrang galit ng Panginoon, nag-murmur dahil sa murmurings and disputings ng mga Israelites. But before that, bago pa man nagreklamo yung mga Israelites, alam niyo bang nauna nang nagreklamo si Moses? Alam niyo bang reklamador din si Moses, mga kapatid? Despite sa mga sinabi ko kanina, paano niya hinati, paano siya naginamit ng Panginoon, reklamador pala si Moses. Una pa lang, di ba? Nung tinawag siya ng Panginoon, sabi niya hindi niya kaya. So, nagreklamo na agad siya, mga kaibigan. So, Moses murmured long before the children of Israel murmured. Nung sinabi niya sa Exodus chapter 5, verse 22, and Moses returned to the Lord and said, Lord, wherefore hast thou so evil entreated this people? Bakit mo ako tinawag? Why is it that thou hast sent me? Neither hast thou delivered thy people at all. Bakit, Panginoon? Ayoko ng mga tao na ito eh. Ayokong maging leader ng mga Israelites. Ito, galing ako sa Egyptian. Sarap-sarap ng buhay ko doon. Inampon ako ng princess ng Egyptian eh. Tapos, ako yung gagamitin mo para ihatid sa wilderness, sa promised land yung mga tao. Lord, nakakabagot, di ko to kaya, nakakapagod. Ayun siguro yung sinabi ni Moses ng mga panahon na yun, mga kapatid. Moses murmured long before the children of Israel murmured. He lost his temper, mga kapatid. Alam nyo ba, na because dahil sa temper ni Moses, it was his angry outburst at the smacking of the rock. Sabi kasi, dalawang context sa Bible eh. Sinabi doon na, smash mo yung bato ng isang beses lang. Pero ang ginawa ni Moses, 2 beses, if I'm not mistaken. Ay, sobrang lakas niya. And then, may isa din context sa Bible na sabi ni Jesus, kausapin mo lang yung bato na yon. Huwag mo siyang sampasin. Pero sa sobrang galit ni Moses, sa sobrang galit niya, ang daming reklamo, Moses, ano ba? Ikaw ginamit ng Diyos na leader, ba't nagugutom kami? Gusto namin bumalik sa Egypt, madaming pagkain doon. Ayaw namin sa promised land, nagugutom kami, Moses. Nauuhaw kami. If you know, mga kapatid, kung nasa desert ka, walang tubig din eh. Maglalakad kayo ng sobrang pagkatagal-tagal, nakasandals lang siguro sila. Nagugutom yung mga Israelites. Moses, balik na lang tayo sa Egyptian, pahati-hati ka pa ng promised land. Yun naman pala, wala naman pala kami pahati-hati ka pa ng Red Sea. Wala naman pala ng pagkain dito. Minsan ganun tayo, mga kaibigan eh. Sabi na, nagsiserve ako dito sa UPC, ba't ako naghihirap? Nag-serve ako dito sa UPC, yun pala, ba't ganun? Dati nung nasa labas ako, nung Trinitarian ako, or nagtatabaho ako sa labas, ba't ang sobrang daming pagkain? Ba't nung naging Christian ako, ba't ako nahihirapan? Ganon din yung sentiments nito, mga kapatid, ng mga tao nun sa Egypt. Moses, nauuhaw kami. Moses, nagugutom kami. Moses, sawang-sawa na kami sa mana. Gusto namin ng karne. And then, syempre, yung Panginoon, in all His mercy, di ba? Hinulog niya lahat ng karne, pinakain niya din sa mga Israelites. Ayun nga, balik tayo dun sa topic, mga. Sa sobrang galit ni Moses, hinampas siya ng pagkalakas-lakas yung bato na yon. And then, syempre, lumabas yung tubig. Dahil sa sobrang mga reklamador niya, mga tao, mga Israelites, mga kaibigan. So, alam niyo ba, in the Bible, it was his angry outburst at the smacking of the rock that so angered God. Nung nagalit ang Panginoon, mga kapatid.
that God refused him entrance into the promised land. Dahil sa failure na yun ni Moses na utos ng Panginoon, wag mo hampasin mo lang na mahina, alam ko kausapin, wag naman sobrang lakas Moses. Nagalit yung Panginoon sa temper ni Moses. And because of those rage ni Jesus, ni God, nung panahon na hindi pa pinakilala yung pangalan niya, it was because of that rage, of that anger, na dininay si Moses in his entrance to the promised land. Sobrang lapit lang dapat ng promised land, mga kapatid. Kung titignan mo yung mapa sa Bible, kaya daw lakarin yung promised land, I think in less than a month. Pwede mo malakad yung 15 days o half a month, mga kaibigan. Galing sa Egypt, papunta sa promised land. Pwede mo pero kung babasahin mo yung Bible, 40 years, sila umikot-ikot doon sa wilderness sa sobrang pagiging reklamador nila, mga kapatid. So I hope hindi tayo maging kagaya ng mga Israelites. Hallelujah. We will not focus on the failures. Doon tayo lang sa direction, looking unto Jesus, hanggang dumating tayo sa promised land, mga kaibigan. So, dahil sa pagiging reklamador ng mga Israelites na yun, kaya sila umikit-ikot, pwede naman palang lakarin ng 15 days yun. Kung saan-saan sila napupunta dahil sa dami nilang reklamo, mga kapatid. So, dahil sa yun, sa anger outburst na yun ni Moses, hindi siya natuloy. Namatay si Moses eh. Yung pumalit kay Moses, Pastor, sino nga ulit? I forgot the name. Pinalitan si Moses, mga kapatid eh. Oh, tapos yung isa pa na nagdala sa mga Israelites sa promised land, na-forget si Joshua. Ayan, thank you so much. Si Joshua yung pamalit kay Moses kasi hindi nakayanan ni Moses maging leader. Ang puro reklamador yung mga tao niya. Hindi nila nakahaya, hindi sila nakapunta ng promised land. And then si Joshua yung nagtuloy na yun. Si Joshua yung nagtuloy dahil kay Joshua, dahil sa leadership ni Joshua, sinundan niya yung cloud na yun, nung sinabi ng Panginoon, nakarating yung mga Israelites sa promised land, mga kapatid. So nag-fail si Moses. Nag-fail siya. Doon lang siya nagsumikat doon sa paghati niya ng Red Sea, pagbigay niya ng mga plagues doon sa Egyptian na yung tubig naging dugo, nandun yung mga insekto, kinain yung mga pagkain nila, yung mga crops nila. Doon lang sumikat si Moses. After that, nag-fail si Moses. Pero it's not the end of Moses' life, mga kapatid. Ginamit pa din siya ng Panginoon. And even he is the one who transferred the leadership to Joshua, mga kapatid. So can you imagine, dahil sa failure na yon, dahil sa mga reklamo na yun ng mga Israelites, tumagal sila sa promised land at hindi na-fulfill yung mission through Moses. But the Lord, sinend niya si Joshua. Joshua, a leader na natuto doon sa mga nangyari kay Moses. Alam niya na yung gagawin eh. Alam ko na to. Alam ko na paano i-handle to. Na-handle na to ni Moses dati. Kung anong reklamo na to, wala na akong pakialam. Basta makarating kami sa promised land. Basta mapuntahan namin yung flowing milk and honey. Basta mapunta ako sa langit, wala akong pakialam. Basta I'm serving the Lord. Hallelujah, Jesus. So, ganon. Ganon, mga kapatid. At least, di ba, nakikita natin kung si Pastor as a leader, alam natin yung mga problem ni Pastor sa mga members natin. I hope na we can also learn the lessons, mga kapatid, sa mga leaders natin na titingnan natin. Let's learn the lessons. Kung ano naman yung failure nila, huwag natin ulitin. Kung ano naman yung failure nila, we will learn from their lessons, mga kapatid. Sabi nga sa ibang mga speakers na narinig ko, ang mabilis daw is experience daw is not the best teacher, but other people's experience. Yung experience ng ibang tao, sundan mo lang yun. Alam mo na nag-fail siya, huwag ka na dumaan doon. Huwag mo na daanan na ikaw gusto mo rin ma-fail yung kung paano nyo na ginawa yung failure. Huwag na. Alam mo na eh, nabasa mo na eh. Nakita mo na ay hindi ako dadaan dyan. Alam ko na dito yung daan papuntang langit. Dito yung daan in the name of Jesus, baptism in the Holy Spirit. Nandito yung salvation. So dahil alam mo na, huwag ka nang mag-experience pa ng kung ano pang failure. So the best teacher is not your experience, but other people's experience, mga kaibigan. So I hope, itong experience ni Moses in leading the Israelites, ginamit yun ni Joshua para kung paano niya i-lead yung mga Israelites, kung ano ba yung tactic strategy niya para i-lead yung mga Israelites reaching the promised land. So we need to learn from our failures. We need to learn from other people's experience, mga kapatid. So in spite of these failures, the Bible declared Moses verily was faithful at all his house as a servant for a testimony of those things which were to be spoken. So kahit sa failure na ni Moses, i-make clear ng Panginoon sa Bible that the day would come na yung testimony of Moses would be faithfulness. The testimony of Moses, there you have it. This is God speaking failure in the life of Moses, mga kaibigan. So I hope may natutunan kayo kay Moses. And then let's jump
kay Moses going to Jacob, mga kapatid. So sabi ko nga, meron tayong tatlo na mga taong pag-uusapan bago tayo matapos. Just let me know kung wala ng time. Ayan. So consider with me, Jacob, the man who was outnumbered among the greatest. Isa si Jacob sa mga greatest eh. Tatlo sila, actually. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, mga kapatid. Of him, the Bible says, we serve the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Paulit-ulit mo yung mababasa sa Bible, sa Old Testament. We are serving the God until now, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Hallelujah. Sino ba to si Jacob, mga kaibigan? Was he not the prayer warrior? Prayer warrior si Jacob. The intercessor who prevailed with God. The man who had visions of angels ascending and descending upon a ladder. The man who so recognized the presence of God na sinabi niya, God is truly in this place. So, sinabi niya ni Jacob, mga kapatid, he who said, God, sinabi ni Jacob, God spoke to me in a dream saying, Jacob, Jacob, and I said, here am I. Jacob was trying to tell the world na God talks to him personally, mga kapatid. So, ganun katindi si Jacob, di ba? Pinangalan nga sa kanya Israel eh. Sa kanya nanggaling yung 12 tribes ng Israel kay Jacob, mga kaibigan. Jacob was the one who carried with him the blessing of his father Isaac. Hardly a failure by our standards of success today. So, but Jacob, despite of those success, despite of those mga visions na nangyari, kinakausap siya ng Panginoon in his dreams. He was called, sa kanya nanggaling yung tribes ng Israel. But Jacob was more than that. He was a man of many failures just like us. And God never did seek to hide them in the Bible. Lahat yun na-open in black and white. Kung paano nag-fail, kung paano ang nung buhay meron si Jacob despite of his failures, mga kaibigan. So, sabi, see him kneel first of all before a blind father. Si Jacob dapat kasi yung blessing galing kay Isaac is mapupunta yung kay Iso eh. Sa Jewish tradition, mga kapatid, kung magbe-bless ka ng anak mo, mauuna yung panganay. Ibe-bless mo yung panganay. Yung birthright, yung basis na ibe-bless yung anak. Nandun, kung si Abraham, biness niya si Isaac dapat i-bless niya si Iso. Lahat ng mga pagpapala na galing sa Panginoon, dapat i-declare niya doon kay Iso. Si Iso dapat yung magmamana ng lahat ng pagpapala ng Panginoon. But what happened, mga kapatid? He kneeled before Isaac, which is already blind that time, in act of deception that will exceed anything in the whole world. So sobra yung deception naman, mga kapatid. Sobrang sakit nun. Yung mana ng nanay or tatay mo, kukunin mo dun sa kapatid mo. I mean, hindi naman talaga ikaw by birthright, hindi ikaw yung magkukuha nun. See him still a birthright and a blessing in the act of deception. Hallelujah. So sobrang, Jacob is a cheater, mga kapatid. Jacob is a cheater. He cheated on his brother Esau. Kinuha niya yung blessing ni Esau na dapat para kay Esau. Pero look at now, di ba? Wala namang nangyari kay Esau eh. Si Jacob pa din yung pinagpala ng Panginoon eh. Wala. Okay lang kay Jesus. Wala akong pake kung sino yan. Alam ni Jesus eh. Piling mo tanga si Jesus na hinayaan niya na si Isaac is blessed pa din si Jacob. Hinayaan niya yun, mga kaibigan. It's a purpose, mga kaibigan. The Lord is trying to say, despite of your failures, despite of what is your background, kung meron ka mang pag-cheat or cheating na gaya ni Jacob, the Lord will still bless you generations upon generations, mga kaibigan. Hallelujah. Would you clap your hands one more time in glorifying the Lord? Hallelujah, Jesus. Ayan, so, hindi lang yun, mga kapatid, hindi lang cheater, basta si Jacob. Okay, go. Okay, please. Sorry. Actually, madami pa to. Ayan. So, sabi dito, here's the man who married Leah, but was in love with Rachel. Amen. Pinakasalan niya si Leah, mga kapatid, pero in love siya dun sa kapatid ni Leah, si Rachel. So, si Jacob yun, mga kapatid, na nakikipag-usap sa Panginoon. Can you imagine how hard it must have been for his wife Leah? God saw that Leah was hated and opened her barren womb to assist her in winning the love and attention of Jacob, a man who did not recognize his responsibility as a husband, mga kapatid. So Jacob, in whatever standards na meron yung mundo, he is a failure, mga kaibigan. He is a failure in his household. Pinakasalan si Leah, pero binuntis si Raquel, mga kapatid. How could you imagine that? Isn't that a failure, mga kaibigan? It's a failure, mga kapatid, who nang agaw ng birthright, naging cheater, Jacob. But whatever that failure, mga kapatid, kahit anumang failure na meron si Jacob, paulit-ulit pa rin na sinasabi sa Old Testament, you are serving the God of Abraham, Isaac, and Jacob.
Not Esau, but Jacob, mga kaibigan. We are serving the God of Abraham, Isaac, and Jacob. This man was a failure in his home. Lalo naman lagi, di ba mga kapatid, kung titingnan mo sa labas yung tao, almost perfect siya. But pag pumunta ka sa tahanan, doon mo makikita yung mga shortcomings ng mga tao. Lahat kasi tayo tao lang mga kapatid. Yung mga failures, yung mga pag-aaway nilang mag-asawa, whatever na skeleton na nakatago mga kapatid. If you look at him, sobrang perfect niya, siguro hindi sila nag-aaway. Sobrang perfect naman na mag-asawa na yan, siguro lahat ng ginagawa nila, perfect din. It's not mga kapatid. So just like Jacob was a failure in his home. Pinakasalan niya si Leah, pero in love siya kay Rachel, mga kapatid, kay Raquel. Here's the story of a man caught in deception, corrupted unfaithfulness, polygamy, thievery, and craftiness. Yet, sinasabi, it is still said of him, kung babalik-balikan niyo yung Old Testament, we serve the God of Abraham, we serve the God of Isaac, and we are serving the God of Jacob, mga kaibigan. So the Bible does not hide it. The Bible is clearly stating it, that despite sa failure, despite sa cheating, despite sa pagiging salawahan ni Jacob, the Lord still said, serve the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Hallelujah, Jesus. And then last person, mga kapatid, na pag-usapan natin aside from Jacob is David. Matatapos na tayo. David, mga kapatid. Kung kilala niyo si David, anong oras na ba, Pastor? Maaga pa ba? Ayan. So David, last na to. So David, considered David the patriarch. David the patriarch, mga kapatid. Was this not the man of God who would not even, sa Psalm chapter 100, hindi ba to si David ba to? Who would not even stand with sinners, nor sit in the seat of the scornful? Ayun sinabi ni David eh. Was this not the man who delighted in the law of the Lord? Sabi, delight yourselves in the Lord and He will give you the desires of sin. Si David nagsulat nun. Was this not David the man who asked the heathen for heritage, who preached righteousness to the whole congregation, as a king who led the armies of Israel from victory to victory? Wasn't it David, mga kapatid? As you can see, pag doon ka lang tumingin, di ba? Sobrang successful ni David. He is never a failure. So siguro hindi ko kaya gawin yung ginawa ni David eh. Perfect si David eh. Shepherd boy siya eh. Kaya niya nga pumatay ng lion eh. Nag-lead siya ng army into victory to victory. Was David not the giant killer? He killed Goliath. Hindi ko kayang patayin yung Goliath ng buhay ko, yung mountain ng buhay ko, but you can do it just like David, mga kapatid. The man who provoked the respect of thousands, who sang his praises and talked of his exploits. Was this not the king who was promised? Let me just go back, mga kaibigan. Was this not king who was promised that his seed should reign forever? Sa Old Testament pa lang pinamis na ng Bible na yung seed ni David is forever mag-reign. So until now, nag-reign pa din yung mga nanggaling kay David. Was it not said in the Bible that Jesus was the son of David, mga kapatid? Jesus na ating Savior was the son of David, mga kaibigan. Jesus was the son of David despite of those things, mga kapatid. Hallelujah. Would you consider David a failure? Siya ngayon, sa kanya nga nanggaling siya yung patriarch ni Jesus eh. But, may imagine nyo ba? Can you imagine that si David pala is failure pala si David? And if you just read the Bible, then you will know this man's failure, mga kaibigan. They are shocking by any standards or definition ng failure na meron yung mundo na to. Kung nagbabasa ka ng Bible. Here was the man who sent Joab into battle with all the armies of Israel while he sunned himself in the rooftop watching Bathsheba naked. Pinadala niya si Joab dun sa war front. Samantalang siya dun sa taas, pinapanood niya si Bathsheba naliligo, nakahubad, mga kapatid. Or whatever man yung nangyari. Was this not the man? It's David, mga kapatid. David. Jesus, the son of David. Ginawa niya yun. Di ba? So, kung ano pa siguro, si David is babaero talaga. O yan. Sabi nga dito, and according to Nathan the prophet, he despised the commandments of God. Dinespised ni David. Pinadala si Nathan para i-rebuke si David dahil sa ginawa ni David. The man who said, the Lord God is my delight. But Nathan said, David, you despise the Lord. Hindi siya yung delight mo. Ang ginawa mo, pinatay mo si Uriah, di ba? Sabi dito, thou hast killed Uriah, sabi ni Prophet Nathan. In essence, Prophet Nathan said kay David lang is, David, you are a murderer. Mamamatay tao ka. Hari ka pa naman. Pero pumapatay ka ng inosente. Tao mo pa. Ayun sabi ni Nathan. You have taken Uriah's wife
and you did it secretly. Akala mo secret yung ginawa mo, subalit nakita yun ng Panginoon, David. Nakita ng Panginoon kung paano mo pinapunta si Uriah doon sa battlefront para mamatay, para makuha mo yung asawa niya si Bathsheba, dahil nag-i-imagine ka kay Bathsheba, David. Nagkaroon ka ng pagnanasa kay Bathsheba, kaya pinatay mo yung asawa niya. If you want to see how shocking it is, kung na-imagine, you can just imagine ng mga pangyayari na yun, mga kapatid. Isang hari, in all of his power, is pinatay yung si Uriah para lang makuha yung asawa niya. Kasi pinagnasaan niya si Bathsheba. If you want to see, just to picture this great man of God who became a mighty nation builder, standing at the casket of a dead illegitimate child. Kung makikita niyo sa Bible, yung anak ni David at ni Bathsheba is pinatay ni Jesus. Pinatay ng Panginoon yung anak nila. Sabi na pa, hindi ko papayagan tong anak na to, mamamatay to. And it happened, mga kapatid. Because David killed Uriah. So, standing hand in hand with a stolen wife, the enemies of God around, siguro ng mga panahon na yun, since si David yung sinelect ni Jesus, di ba, ni Lord ng panahon na yun, na maging hari ng Israel. And kung hari ka ng Israel, you are over lahat ng nations. Lahat ng nations titingala sa'yo pag pinili ka ng Panginoon. Was this not the man who was chosen by God? The enemies of God around the world laughing and blaspheming this man. Nung mga panahon na nalaman nila, ay ganun pala, pinili ng Diyos pero adulterer, pinili ng Diyos pero mamamatay tao. Siguro tawang-tawa yung mga kalaban ni David ng panahon na yun. Si David, tiyan ba yun? Hari ng Israel, pero pumapatay ng tao, nangaagaw ng asawa. The man who wrote beautiful music out of his lips and heart poured such beautiful Moses and praises to God, is a failure, mga kaibigan. So David was a failure by any standard, by any stretch of imagination. Kung paano mo man imagine failure si David, mga kaibigan. He is an adulterer. He is a murderer, mga kaibigan. David had totally failed. But nevertheless, gayon pa man, mga kapatid, David, the Bible says of you, Jesus, the son of David. Amen. David is a failure, but the Bible says, Jesus is the son of David. Would you clap your hands one more time, mga kapatid? Hallelujah, hallelujah. And despite of that, mga kapatid, sa mga failure na ginawa ni David, nang agaw siya ng asawa, pumatay siya ng tao, mga kapatid, despite of this failure, the Lord still cherished him. Sinabi ni Jesus, God saw David as a man after His own heart. Hallelujah. If you're a man after God's own heart, sobrang lapit mo sa Panginoon. And that is David, mga kaibigan, the adulterer. David, hallelujah, the killer, the murderer. But despite of those failures, David is still king. David still manages people into victories. After those, nagsisi si David, kung mababasa niyo yung Old Testament, mga kaibigan, sumaklot si David ng saklot at tumalon-talon siya na parang baliw dahil gusto niya magsisi sa kanyang mga kasalanan, mga kaibigan. So I hope we will not dwell in our failures, maging kagaya tayo ni David, mga kapatid, na despite sa mga pagkukulang, pagkakasala natin, huwag tayo dun lamang, mga kaibigan. Let us give glory to God as what it says in 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Can you say again, that's me? That's it. And to cleanse us from all unrighteousness. Can you say, I have hope in Jesus? I have hope in Jesus. Hallelujah, Jesus. So that is David, mga kaibigan. So, how could Jesus use the murderous Moses, the scheming Jacob, the commandment-breaking adulterous David? How can God use men like this? If you look closely, this man learned to face their failures, mga kaibigan. It's fine. Face nila yung mga failures. They did not run from them. Hindi nila tinakbuhan hindi nila tinago itong mga failures. They did not dwell in those failures. They learned to live above them. They learn na itong failure na to, hindi to magde-define sa akin. I will learn to live above my failures. I will worship the Lord. I will seek His forgiveness. I will be still available sa lahat ng gawain ng Panginoon. They learned how to face it and bring glory to God. So, there are many people today who struggle. Marami akong narinig kahit sa social media, feeling broke, feeling sad, feeling heartbroken, ang dami-dami social media, mga kapatid, kahit saan. Kung mga kapatid mo nag-share, for example, nag-share sa iyo mga kapatid na nag-share na, I have failures, nagpe-fail ako financially, emotionally, and spiritually. What I'm going to tell you today, mga kaibigan, mga kapatid, okay lang yan if you fail.
Okay lang yan kapatid, hindi ka nag-iisa, lahat dito may failure. It's fine if your past, naghahunt sa'yo yung past mo. Never mind of the past. Focus on the present and the future. Focus on Jesus. At least you admit to yourself that you fail and you need God. I'd like to say this to you, that you are closer to God and His kingdom than the man or woman who tries to hide their sins and never admits their failure or their need of God. Mas malapit ka sa Panginoon kung kaya mong i-admit yung failure na yon. Kaya mong i-admit na, kesa dun sa mga tao na tinatago yung mga failure nila. Kesa dun sa mga tao na hindi kino-confess kay Jesus, Lord, nag-fail ako dito, patawarin mo ko. Kagaya ni Peter, mga kaibigan, humagulgol siya, mga kaibigan. Let's be like Peter and not like Judas, mga kapatid. So let's not hide our sins, let's hide our failure. I've come here today to tell you that you are closer to God than those among us who try to hide their sins and never admit their need of God or their failure. Would you clap your hands again, mga kaibigan? And would you shout unto the Lord with a voice of triumph? For God is in this house, and because Jesus is in this place, anything can happen. May gagawin ng Panginoon sa iyo ngayong araw. May gagawin sa iyo ngayon ang Panginoon, Brother Nilo, Sister Aslia, Sister Gretel. May gagawin sa iyo ang Panginoon this day. Anything can happen, from deliverance to the miracle healing and to ongoing beyond any failures. Ang mga anghel ng Panginoon ay nandito sa lugar na to because Jesus inhabits the praises of His people, mga kapatid. Ang banal na presensya ng Panginoon na makapangyarihang Diyos ay naninirahan sa lugar na ito. And since Jesus is here, mga kapatid, dahil nandito si Jesus, we have to stand. We have to be in our feet with our lips and our voices and adoration and worship to the Lord. Hallelujah, Jesus. Speak to us, O God. You are the master of the universe, Jesus. Hallelujah. So praise the Lord God. Hallelujah, hallelujah. Sabi nga, greater is He that is living in all of us than he that is in the world. Greater is He than failures. God is greater than sins. God is greater than anyone else. Hallelujah, Jesus. Jesus will never do anything against you, kaibigan. Hallelujah. Let us contemplate. Magmulay-mulayan natin ang salita ng Panginoon. Walang gustong mangyari si Jesus sa'yo. Will never do anything against you. Yung mga tao sa buhay mo, kamag-anak mo, nanay, tatay, kapatid mo, may do cruel things to you. Gagawa sila ng mga bagay. But don't take it out on Jesus. Sinaktan ka man ng asawa mo, ng kamag-anak mo, ng kaibigan mo, huwag mong idamay si Jesus, mga kaibigan. Si Jesus hindi ka sasaktan. Keep going to the church, hallelujah, despite of your failures. Magsimba ka pa rin even if you don't feel like it. Still worship the Lord even if you are doubting. Still worship the Lord. Keep worshiping and praising Him despite of your failures, mga kaibigan. Hallelujah. 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 The devil will try to stop you before you ever get started. That's how the devil operates. So if God is beginning to use you, kapag ginagamit ka ng Panginoon, and you are having troubles, sabihin mo, babalik na lang ako sa Egypt. Babalik na lang ako sa Egypt. At least doon may pagkain. At least doon maraming supplies. But you are a slave in Egypt, mga kapatid. If you're having troubles, then you need to shout the victory. Shout the victory today. Because it means, ibig sabihin lang nun, mga kaibigan, you are on the right track. Nandito ka sa UPC. Nandito ka sa tamang landas, mga kaibigan. If you're having difficulties in life, just leap and shout the victory, because if the devil's giving the trouble, then you are on the right track, mga kaibigan. The answer, your excellences, to the violence in our day and to the human atrocities in your day is not no one but Jesus. So would you clap your hands one more time, mga kapatid? Let us rise above our failures. Hallelujah, Jesus. Lahat tayo gagamitin ng Panginoon. Lahat tayo gagamitin ng Diyos. He will do tremendously. He will do miracles. May gagawin ang Diyos sa araw na to, sa buhay mo, sa araw na to. Sister Aslea, Sister Rose, Sister Gretel, Ma'am Neri, lahat may gagawin ng Panginoon sa araw na to. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Woo! The presence of the Lord is here. Hallelujah. Hindi tinitignan ng
Panginoon ang kasalanan mo. Church, hallelujah. Hindi tinitignan ng Panginoon ang failures na ginawa mo. Amen, hallelujah. Kung ang kasalanan, ang failures ang nakakapagpalayo sa iyo sa Panginoon. Amen. In Genesis, Adam and Eve, nagkasala sila sa Panginoon. They disobeyed God. At lumayo sila sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon, mga kapatid? Hinanap sila ng Panginoon. Ganon din sa atin. Kung ang kasalanan, ang failures, ang nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon, I tell you, church, hinahanap ka ng Panginoon ngayong araw na ito. You commit sins, hinahanap ka ba din ng Panginoon? Malaki na ba yung kasalanan mo? It doesn't matter. Hinahanap ka ng Panginoon. It doesn't matter how big it is. Hinahanap ka ng Panginoon. That's how He loves you. King David, sabi ni Nathan, kukunin ko na yung pagkahari mo. Kukunin ko na yung kayamanan mo kasi nag-commit ka ng sin. But David says, mga kapatid, it's okay na maging poor ako. It's okay na maging normal na tao ako. Pero hindi okay, Prophet Nathan, ay mawala sa akin yung presensya ng Panginoon. Ang hindi okay, Prophet Nathan, ay yung mawala ako sa presensya ng Panginoon. That's how special, mga kapatid, yung presensya ng Panginoon kay King David. Sana kapag naramdaman natin ang presensya ng Panginoon, amen, let's treasure it. I know the presence of the Lord is here. Amen. And if you feel the presence of the Lord, come on, church. Lapit tayo sa Panginoon. Whatever sins you had, amen, God is going to use you someday. God is going to use you. The altar is open. Amen. Pwede kang lumuhod sa Panginoon.